Magandang gabi mga kapatid. Ngayon ay ating sasagawa ang Liturgical Bible Study para sa mga pagbasa sa Marso 31, 2025. Simulan na po natin ang ating LBS sa pamamagitan ng panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama, salamat po sa inyong salita, ang ilaw na gumagabay sa aming mga landas. Hinihiling po namin na buksan niyo ang aming isipan at puso upang maunawaan namin ang iyong mga aral. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang maipamuhay namin ang inyong salita sa aming pang-araw-araw na buhay. Tulungan niyo pong makita ang inyong presensya sa bawat talata at maunawaan ang inyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon naman po, dumako na tayo sa pag-aaral sa Ebanghelyo. Inaanyayahan ng lahat na magtayo para sa pagbasa ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga Iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamayan ng lupaing yaon. Siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo kung isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis ang nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang tinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw ito pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi niyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak. Sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Dumako na po tayo sa pag-unawa sa teksto ng Ebanghelyo.
Sa bawat tanong po, pwede niyong pindutin ang stop button sa inyong video at pag-isipan kung ano yung mga kasagutan sa mga tanong para sa ating pag-unawa sa teksto ng Ebanghelyo. Simulan na po natin. Ukol sa paglapit ng mga makasalanan at ang reklamo ng mga Pariseo. Tanong: sino ang nagsilapit kay Jesus upang makinig sa kanya? Sagot: ang mga publikano at ang mga makasalanan. Tanong: ano ang reaksyon ng mga Pariseo at mga eskriba sa paglapit ng mga makasalanan kay Jesus? Sagot: nagbulong-bulungan sila at sinabing nakikisalamuha si Jesus sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Ukol naman sa hiling ng bunso at ang kanyang paglisan. Tanong: ano ang hiniling ng bunsong anak sa kanyang ama? Sagot: hiniling niya na ibigay na sa kanya ang kanyang mamanahin. Tanong: ano ang ginawa ng bunsong anak sa kanyang ari-arian matapos niyang makuha ito? Sagot: ipinagbili niya ito at nagtungo sa malayong lupain kung saan nilustay niya ang kanyang kayamanan sa diwastong pamumuhay. Ukol naman sa pagdurusa at pagbabalik loob ng bunso. Tanong: ano ang nangyari sa bunso nang maubos ang kanyang kayamanan? Sagot: nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Tanong: ano ang naisip ng bunso nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa? Sagot: na ang mga alila ng kanyang ama ay may sapat na pagkain, samantalang siya ay namamatay ng gutom. Tanong: ano ang desisyon ng bunso? Sagot: babalik siya sa kanyang ama at hihingi ng tawad at hihiling na ituring siyang isa sa mga alila nito. Ukol sa pagtanggap ng ama sa nagbabalik at nagbalik na anak. Tanong: ano ang ginawa ng ama nang matanaw niya ang kanyang anak na bumabalik? Sagot: labis siyang nahabag, patakbong sinalubong, niyakap at hinagkan ang kanyang anak. Tanong: ano ang iniutos ng ama sa kanyang mga alila? Sagot: dalhin ang pinakamahusay na damit, isuot sa kanyang anak, suotan siya ng singsing at panyapak, at patayin ang pinatabang guya para magdiwang. Ukol sa pagtutol ng panganay na anak. Tanong: ano ang narinig ng panganay na anak nang umuwi siya mula sa bukid? Sagot: narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tanong: ano ang reaksyon ng panganay na anak nang malaman niyang nagbalik ang kanyang kapatid? Sagot: nagalit siya at ayaw pumasok sa bahay. Tanong: ano ang sinabi ng panganay na anak sa kanyang ama? Sagot: na pinaglingkuran niya ang kanyang ama sa loob ng maraming taon at hindi siya sinuway. Ngunit hindi siya binigyan kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan sila ng kanyang mga kaibigan. Tanong: ano ang sagot ng ama sa kanyang panganay na anak? Sagot: na lagi siyang kapiling ng kanyang ama at ang lahat ng ari-arian nito ay sa kanya. Ngunit dapat silang magsaya dahil ang kanyang kapatid ay muling nabuhay. Kung gagawa natin ng buod, masasabi nating ang talinhaga ng alibughang anak ay isang kwento tungkol sa pagpapatawad at pagmamahal ng isang ama. Nagkaroon ng isang ama ng dalawang anak, hiniling ng bunso ang kanyang mana, nilustay ito sa malayo at naghirap. Nang magising siya sa kanyang pagkakamali, bumalik siya sa kanyang ama at humingi ng tawad. Tinanggap siya ng ama ng buong galak. Ipinagdiwang ang kanyang pagbabalik. Samantala, nagalit ang panganay na anak dahil sa pagtanggap ng ama sa kanyang kapatid.
Nagreklamo siya dahil sa kanyang tapat na paglilingkod at hindi pagtanggap ng parehong pagmamahal. Ipinaliwanag ng ama na ang lahat ng kanyang ari-arian ay sa panganay na anak. Ngunit, dapat silang magdiwang dahil ang nawala ay natagpuan. Ang kwento ay nagpapakita ng awa at pagpapatawad ng Diyos. Ang ama ay sumisimbolo sa Diyos na laging handang magpatawad sa mga nagsisisi. Kahalagahan ng pagsisisi. Ang pagbabalik ng bulso ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkilala sa kasalanan at paghingi ng tawad. Pagtanggap sa mga nagbabalik loob. Ang pagdiriwang ng ama ay nagpapakita ng kagalakan ng Diyos sa pagtanggap sa mga nagbabalik loob. Panganib ng pagmamataas. Ang reaksyon ng panganay na anak ay nagpapakita ng panganib ng pagmamataas at inggit. At ang pag-ibig ng ama para sa dalawang anak. Ngayon naman po, dumako tayo sa pag-aaral sa unang pagbasa. Atin itong basahin. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Nung mga araw na yon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto." Samantalang nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Pasko noong hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Pasko. Kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing iyon. Tinanggag na trigo at tinapay na walang libadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon naman po, para sa ating pag-unawa sa teksto, ukol sa unang pagbasa, yung ating mga katanungan, pakinggang maigi, at pwede po kayong mag-post o pindutin yung stop button sa inyong mga video at i-play ito kung handa na kayong sumagot sa mga tanong. Simulan na po natin. Ukol sa pagsasabi ng Panginoon kay Josue. Tanong, ano ang sinabi ng Panginoon kay Josue? Sagot, inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Ukol sa pagdiriwang ng Pasko. Tanong, saan ipinagdiriwang ng mga Israelita ang Pasko? Sagot, sa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho. Tanong, kailan nila pinagdiriwang ang Pasko? Sagot, noong hapon ng 14 ng unang buwan. Tanong, ano ang kinain nila kinaumagahan, araw pa rin ng Pasko? Sagot, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing iyon, sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Ukol sa paghinto ng pagpapaulan ng mana. Tanong, ano ang tumigil matapos nilang kainin ang pagkaing inani sa lupain? Sagot, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Tanong, ano ang kinabubuhay ng mga Israelita mula noong taong iyon? Sagot, pagkaing inaani sa Kanaan. Ngayon naman, dumako tayo sa pagtukoy sa koneksyon ng Ebanghelyo at unang pagbasa sa isa't isa. Pwede niyo po munang i-pause ang inyong mga video upang pagnilayan, pag-isipan, ano ba ang koneksyon ng Ebanghelyo at unang pagbasa. Ang Ebanghelyo tungkol sa alibugang anak at ang unang pagbasa mula sa aklat ni Josue ay naglalaman ng mga malalim na koneksyon patungkol sa pagpapalaya, pagpapanumbalik at ang kagandahang loob ng Diyos. Narito ang mga pangunahing punto ng koneksyon. Una, pag-alis ng kahihiyan at pagpapanumbalik. Sa aklat ni Josue, ang Panginoon ay nagpahayag kay Josue na, inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto.
Ito ay nagpapahiwatig ng pagpapalaya mula sa nakaraang pagdurusa at kahihiyan. Sa Ebanghelyo, ang pagbabalik ng alibughang anak ay nagpapahiwatig din ng pag-alis ng kahihiyan. Ang kanyang paglayas at paglustay ng mana ay nagdulot ng kahihiyan hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Ang pagtanggap sa kanya ng ama ay simbolo ng pag-alis ng kahihiyang iyon. Ang pagtanggap ng ama sa anak ay simbolo ng pagpapanumbalik ng relasyon. Ikalawa, pagkain at pagbibigay ng bagong buhay. Sa aklat ni Josue, matapos ang pagpapalaya, ang mga Israelita ay kumain ng mga pagkaing inani sa lupain ng Kanaan. Ito ay simbolo ng bagong buhay at kasaganahan na ipinagkaloob ng Diyos. Sa Ebanghelyo, ang paghahanda ng piging ng ama para sa kanyang nagbalik na anak ay simbolo rin ng bagong buhay at kasaganahan. Ito ay pagpapahayag ng kagalakan at pagtanggap. Ikatlo, ang tema ng pagtanggap. Parehong mga pagbasa ay nagpapakita ng tema ng pagtanggap. Sa aklat ni Josue, ang Diyos ay tinanggap muli ang mga Israelita sa pamamagitan ng pag-alis ng kanilang kahihiyan. Sa Ebanghelyo, ang ama ay tinanggap ang kanyang anak na nagbalik loob. At pang-apat, ang kagandahang loob ng Diyos. Parehong mga pagbasa ay nagpapakita ng kagandahang loob ng Diyos. Sa aklat ni Josue, ang Diyos ay nagpakita ng kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga Israelita. Sa Ebanghelyo, ang ama ay nagpakita ng kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang anak. Sa madaling salita, parehong pinapakita ng mga pagbasa ang pag-ibig, awa at pagpapatawad ng Diyos na nagbibigay ng bagong simula at pagpapanumbalik sa mga taong nagbabalik loob. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral sa ikalawang pagbasa. Atin itong basahin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway. At hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y binibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. At nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkakatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon po, dadako naman tayo sa pag-unawa sa teksto ng ikalawang pagbasa. Muli, pwede mo niyang i-post ang inyong mga video kapag narinig ang tanong upang pagnilayan kung ano ba yung sagot para sa naturang katanungan. Simulan na po natin. Ukol sa bagong nilalang kay Kristo. Tanong, ano ang nagiging kalagayan ng sinumang nakipag-isa kay Kristo? Sagot, siya ay nagiging isang bagong nilalang. Tanong, ano ang nangyayari sa dating pagkatao ng isang tao kapag siya ay nakipag-isa kay Kristo? Sagot, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ukol naman sa pagkakasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tanong, sino ang gumawa ng lahat ng ito, ang pagiging bagong nilalang? Sagot, ang Diyos. Tanong, sa pamamagitan ng sino o kanino ibinilang ng Diyos ang mga tao na kanyang kaibigan? Sagot, sa pamamagitan ni Kristo. Tanong,
Ano ang ginagawa ng Diyos sa mga kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ni Kristo? Sagot, nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Ukol sa ministeryo ng pagkakasundo? Tanong, ano ang pinagkatiwala ng Diyos kay San Pablo? Sagot, ang balita ng pagkakasundo. Tanong, ano ang kalagayan ni San Pablo sa harap ng mga tao? Sagot, siya ay sugo ni Kristo. Tanong, ano ang pakiusap ni San Pablo sa mga taga-Korinto? Sagot, makipagsundo o makipagkasundo sila sa Diyos. Ukol sa pag-aalay ni Kristo. Tanong, nagkasala ba si Kristo? Sagot, hindi. Tanong, bakit ibinilang si Kristo na makasalanan? Sagot, dahil sa atin. Tanong, ano ang layunin ng pag-aalay ni Kristo? Sagot, upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ngayon naman po, ating tukuyin ang koneksyon ng Ebanghelyo, unang pagbasa at ikalawang pagbasa sa isa't isa. Maaari niyo po munang pindutin ang pause button o stop button at para magkaroon kayo ng sapat na panahon upang pagnilayan kung ano ba ang kaugnayan ng Ebanghelyo, unang pagbasa at ikalawang pagbasa sa isa't isa. Upang magawa ang koneksyon sa pagitan ng Ebanghelyo tungkol sa alibugang anak, ang unang pagbasa mula sa aklat ni Josue at ikalawang pagbasa mula sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, narito ang mga pangunahing tema na nag-uugnay sa kanila. Una, pagpapanumbalik at bagong simula. Sa Ebanghelyo, ipinapakita ang pagpapanumbalik ng relasyon sa pagitan ng ama at anak. Ang pagbabalik ng alibugang anak ay simbolo ng bagong simula at pagpapatawad. Sa aklat ni Josue, ang pag-alis ng kahihiyan ng pagkaalipin sa Ehipto ay nagpapahiwatig ng bagong simula para sa mga Israelita sa lupain ng Kanaan. Ito ay simbolo ng pagpapalaya at pagpapanumbalik ng kanilang dignidad. At sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, binibigyan diin ang pagiging bagong nilalang sa pamamagitan ni Kristo. Ito ay isang espiritual na pagpapanumbalik kung saan ang dating pagkatao ay nawala at ang isang tao ay nagiging bago. Pangalawang tema, pagkakasundo sa Diyos. Sa Ebanghelyo, ang pagtanggap ng ama sa kanyang anak ay simbolo ng pagkakasundo. Ito ay nagpakita kung paano tinanggap ng Diyos ang mga nagbalik loob. Sa unang pagbasa naman, ang pag-alis ng kahihiyan ay maaaring ituring na isang pakikipagkasundo. Inalis ang hadlang ng kanilang relasyon sa Diyos. At sa ikalawang pagbasa, direktang tinalakay ang pagkakasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang Diyos ay binibilang ng mga tao na kanyang kaibigan at nililimot ang kanilang mga kasalanan. Pangatlo, pag-ibig at awa ng Diyos. Sa Ebanghelyo, ang labis na pagmamahal at awa ng ama sa kanyang nagbabalik na anak ay nagpapakita ng walang kondisyong pag-ibig ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang pag-alis ng kahihiyan at ang pagbibigay ng bagong lupain ay nagpapakita ng awa at katapatan ng Diyos sa kanyang mga tao. At sa ikalawang pagbasa, ang pag-aalay ni Kristo upang tayo makipagkasundo sa Diyos ay nagpapakita ng sukdulang pag-ibig at awa ng Diyos. Pang-apat, bagong buhay at kasaganahan. Sa aklat ni Josue, ang pagkain mula sa inaning lupa ay sumisimbolo ng kasaganahan sa bagong buhay. Sa Ebanghelyo, ang paghahanda ng masaganang piging ay simbolo ng bagong masaganang buhay na tinanggap ng anak. At sa mga taga-Korinto, ang pagiging bagong nilalang ay sumisimbolo ng bagong espiritual na buhay. Sa kabuuan, ang mga pagbasa ay nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa,
pagpapatawad at pagpapanumbalik sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon naman, pwede po tayong magnilay-nilay upang gawan ng hibla o koneksyon sa pamamagitan ng isang pangungusap ang naging kaugnayan ng Ebanghelyo, unang pagbasa at ikalawang pagbasa sa isa't isa. Maaari po nating i-pause ang ating video. At para po sa ating hibla o koneksyon, maaaring itong gamitin sa bawat pagpapatawad, sa bawat pag-asa, at sa bawat pagpapanumbalik, makikita natin ang kagandahang loob ng Diyos. Ngayon po, pwede ulit tayong magnilay para sa ating paggawa ng refleksyon. Maaaring i-pause muna ang ating video. At para sa ating refleksyon, narito ang isang tanong refleksyon na nag-uugnay sa Ebanghelyo tungkol sa alibughang anak, ang unang pagbasa mula sa aklat ni Josue, at ang ikalawang pagbasa mula sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto. Ang ating tanong refleksyon, sa gitna ng mga kwento ng pagpapalaya mula sa pagkaalipin, pagbabalik loob at pagtanggap, at pagiging bagong nilalang sa pamamagitan ni Kristo, paano ko personal na naranasan ang pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos sa aking buhay? Maaari din nating isaalang-alang ang iba pang mga refleksyon. Saang aspeto ng aking buhay ako nakakaranas ng kahihiyan o pagkaalipin na kailangan ng pagpapalaya? Paano ko mapapakita ang pagtanggap at pagpapatawad sa mga taong nagbalik loob sa aking buhay, katulad na lamang ng pagtanggap ng Ama sa Ebanghelyo para sa kanyang anak? Paano ko may sasabuhay ang pagiging bagong nilalang sa pamamagitan ni Kristo? At paano ko mapapakita sa iba ang mensahe ng pagkakasundo sa Diyos? Paano ko mapapakita ang kagandahang loob ng Diyos sa mga taong nasa paligid ko? At muli po, para sa ating hamon, hayaan po munang manatili sa atin ang katahimikan habang tayo nagdinilay kung ano kayang magandang hamon ang ating pwedeng ikapit sa Ebanghelyo, unang pagbasa at ikalawang pagbasa. Maaari po nating i-post muna ang ating video. At para po sa ating hamon, sa kabuuan, ang mga pagbasa ay naghahamon sa atin na maging mas mabuting tao na puno ng pag-ibig, pagpapatawad at paglilingkod. Kaugnay ng hamon patungkol sa pagpapakita sa iba ng pag-ibig at awa ng Diyos, maging instrumento ng pagkakasundo sa mga taong nagkakagalit. Subukan po natin na yung mga taong nagkagalit, nagkaroon ng tampuhan, ay maaari nating silang magpalapit sa isa't isa at magtamo ng pagkakasundo. At tayo po'y maging instrumento ng naturang pagkakasundo na ito. Ngayon po, para sa ating pagbabahagi na optional, maaari po nating i-post yung ating video at pag-isipan kung ano kaya ang pwede nating ibahagi bilang isang pag-uugnay sa mga nabasa natin at napakinggan. Ngayon po, dumako na tayo sa pangwakas na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama, salamat po sa inyong salita na aming narinig ngayon. Naway ang mga aral ng pagpapatawad, pagpapalaya at pagkakasundo ay manatili sa aming mga puso. Tulungan mo po kaming maging mga instrumento ng iyong pag-ibig at awa sa mundo. Bigyan mo kami ng lakas upang maisabuhay ang mga hamon na aming natanggap. At naway, maging saksi kami ng iyong kagandahang loob sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen.
Ngayon po, bilang pagtatapos, maaari na tayong kumuha ng family picture kasama ang Biblia at i-post ito online. Huwag kalimutang lagyan ng mga hashtag na Missionary Family Surprise, hashtag Family LBS. Maraming salamat at magandang gabi. Hanggang sa muli, mga kapatid.